What's up mga kadeboto? Welcome sa panibagong episode na kung saan tayo magkukwentuhan at tiyak na makaka-relate ang milyong-milyong mga kadeboto. Ako nga po pala si Brother RJ. Ako po si Brother Jacob. At ako naman po si Brother Monsi. At ito ang Kadiboto Kadiboto Podcast. At ito ang Kadiboto Podcast. So yun, kuya, mga brothers, kamusta? Kamusta ang ating Episode 5. pang episode 5 na natin? Episode 5, which is last episode natin, is yung special episode na kung tawagin nga is Podcast on the Road. Kung saan isinagawa ito sa Iligan. At ang guest natin doon, brother, si Father Jade. Yes, Walang iba kung ang ating kura. Si Father Jade, ang ating kura, na nagbit-bit pa ng pasalubong. Mm. Na napakasarap na pasalubong. Kay Aling Lusing. 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 Oo. So, ayun mga kadeboto, no, sana nagdaang episode mas na-enjoy nyo yung ating mga episode. So yun, brothers, ano ba ang ating pag-uusapan ngayon sa ating episode na ito? Actually, bago natin yung pag-usapan yung topic, sorry Brother Monsino, magbigay muna tayo sa kanila ng recap dun sa mga nangyaring mga nakaraang linggo. Updates. Magbibigay tayo ng updates. So ngayon, magbibigay tayo ng update. Actually, this coming June 15. Actually, di lang to updates before, kundi ito mga parating pang mga event ng ating simbahan. So, sa June 15, ito yung unang misa nobena para kay San Juan Bautista. And So, syempre, brother, no? Kahapon, sineselebrate natin yung Independence Day. Independence Day. Kaya mo Happy. yan ang wag na natin kakalimutan. Yes, syempre. so syempre. And also, sa June 17, ito na yung muling araw ng pagpapalista para sa Binyagang Bayan. So, sino mga pwede? Sino mga pwede magpalista dyan? Binyagan na ako, huwag nyo na akong titigan. So, 1 year old or 3 months to 7 years old, pwede na po atin siyang mapalista sa ating records office. No, kung may baka po kayong mga katanungan o gusto malaman ng mga informasyon, punta na po kayo sa records office. At syempre mga brothers, wala po itong bayad. Wala pong bayad ang ating binyagang bayan dahil syempre ito yung paggugunita ng kapistahan ng ating mahal na patron. Records Office, brother, saan nila makikita ang Records Office na simbahan? Syempre doon yan sa may Cardinal Building, which is yung dinadaanan din minsan ng mga magpupunta sa pagpasok doon sa may kamay ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Saka nandun naman yung mga mga staffs natin, Yes. saka mga guard na willing Doon, mag-assist. sa may Plaza San San Juan. Juan. Yun ang landmark nun. Oo. Yung sa may Dunkin Donut. Dunkin Donut. Tapos merong Dunkin Donut. baka naman. At siya yung plaza si San Juan Bautista nakatayo doon sa may At gilid. ito po'y gagawin sa June 20, yung Binyagang Bayan. Again, June 17, ito po yung last day ng pagpapalista para sa Binyagang Bayan. At ito po'y gagawin sa June 20. At sa June 24, ito na yung ating kapistahan ng ating patron na San Juan Festa Bautista. week na yan, mga brother. Ang Yes, dami na Festa nating week. activities niyang dadating. Speaking of activities pala, balikan lang natin yung mga nadalaw Nazareno. Oh, yes. Dalaw Nazareno kung saan Sa amin, sa grupo ng Basilica, nung June 5 hanggang June 8, which is dun sa may Tanay Rizal, sa parokya ng Banal na Cruz, which is, ito ay dating isang kapilya lang, tas naging naging parokya na. Siyempre, shoutout kay Father Longno ng parokya ng Banal na Cruz. at syempre sa St. Joseph Parish sa Taguig. Kung saan naman ito sinagawa nung June 6 to 8. Yan. Kung saan. At ngayon, brother, sinong June 10 hanggang June 14. So ngayon, nangyayari siya ngayon. Ang pilgrimage ng Nazareno ay nasa Nueva Ecija. Nasa San Nicolas de Tolentino Parish.
Kaya yung mga kadeboto natin no, na gusto malaman ang ibang informasyon kung nasaan nga ba dinadala ang imahe ng Mahal na Jesus Nazareno through Dalaw Nazareno, tutok lang po kayo sa ating podcast at magbibigay tayo ng mga detalye or informasyon. At syempre, bukod po sa ating mga dalaw, kaya Brother RJ, Brother Jacob, baka meron kayong i-shoutout dyan. Ako meron. Mauna ka na. Una ka na. Bakit Una ka ako na. lagi una? Sige, Yung akin kasi isang Manila paper to. hindi, sa akin kasi, shoutout ko lang syempre, yung aking mga anak, si Elijah Krista, si Carmelite Nazarene, at syempre si Sofia Monica. Ikaw, brother. Sino Brother ba? Ako Jacob. na ba? Hindi, ibabatiin ko lang, shoutout ko lang dyan yung mga tropa natin, yung mga kadeboto natin sa Nazareno. Dyan sa MNL, dun sa mataas na lupa, dyan sa may Singgalong. Kay brother, kay Boss Jordan, Boss MM, tsaka Boss Dapong. Brother, ang sarap ng milk tea dyan. Lagi kami nagmi-milk tea dyan. Pinag-milk tea ako ng mga yan. Dadaling ko kayo doon para matikman yung milk tea ng MNL. Pwede naman nila Dali nila. Dali, no? Para Sige, matikman sasabihin nila natin. Sasabihin natin. Mga ating mga kasama sa podcast. So, syempre, di naman ako papayag na hindi rin ako mag-shoutout. Dahil labas ko lang yung listahan ko. Marami to. Mukhang mahaba ah. Ang haba. Ilang page yan? Ilang page yan? Shoutout lang of course sa mga brothers ko dyan sa Ios del Nazareno Anpon. At syempre sa lahat ng volunteer ng Ios del Nazareno sa iba't ibang organisasyon. Yan, lagi nating sana gabayan ang bawat isa sa paglilingkod dito sa Quiapo Church. And also, shout out dun sa mga nagko-comment sa ating podcast. Yung mga suki natin dyan, lagi Yes, nakabantay si Miss sa atin Sarah yan. Quintas, Ramil Galapate, and April Galapate, Arlene Abilia, and Yeng Lucidos. Yan, kamusta kayo dyan? Yun, Kamusta hello po kayo po, at hello. salamat po sa suporta Patuloy ninyo. sa pagtutok sa ating podcast. And of course, Brother Monsis, Yun po, syempre, meron din po kaming patuloy na pinagdadasal ang ating kapatid na isang deboto at isa rin po sa mga balangay ng Ios del Nazareno Central, which is ito yung yung Na-feature ni sa Ma'am- eyewitness, sa Ma'am Cara eyewitness. David. Clara David. Si Brother Luz Clarito Balagtas ng Spartan. Which is ako kasi dati rin galing ako ng Spartan. Galing ako Spartan. So, ang aming pakikiramay Apo. sa pamilya ni Brother Luz. Na Condolence ngayon, alam natin Nasa piling na siya ng piling Napong na siya Nazareno. ng Mahal na Jesus Nazareno. Tsaka may short lang talaga. Nakakaano lang dahil actually shinare ko yon dahil meron akong naano sa kanya. Doon ako sobrang na-touch doon sa sinabi niya na handa na siya. Sabi ko nga uuwi ka talaga sa tahanan ng Nazareno. Gano'n naman dapat talaga ang Uuwi deboto. ka talaga. Sa kabila ng mga pinagdaanan niya, sa sakit niya, talagang hanggang sa huli, sa piling ng Mahal na Jesus Nazareno talaga yung gusto niyang puntahan. Kaya nung dinala nga siya dito, sabi nga niya, wala na siyang dapat ipagpapasalamat pa kung hindi ibinigay na lahat sa kanya. Tsaka lagi naman sa ating pinapaalala yung mga brother dito. 'Di ba na ano mang mangyari sa buhay natin, Nazareno lang ang dapat nating babalikan at pagkakatiwalaan. Yes. Wala nang iba. Uuwi ka talaga Kaya sa Ganun. again, sa pamilya po ni Brother Brother Luz, ang Quiapo Church po ay nakikiramay. Lubos na nakikiramay. Panalangin po at pakikiramay mula po sa aming lahat dito sa Quiapo Church. Okay. So, ayun, mga brother. Ngayon ay episode 5. Siyempre, iba talaga pag may bisita no? Bakante na naman, upuan Bakante natin. na naman. May bakante na naman. Bakante na naman. May- Tropilo na nun. May nahugot na naman tayo. Ibig sabihin, meron na naman tayong bisita. Yes. Bisita at hindi buwisita. Yes. Hindi. Sorry. Tsaka Bisita. napaka-hectic din ng schedule. Parang si Sir JP. si Sir JP, mga artistahin kasi nakukuha nating guest. Sir JP. Speaking of Sir JP, so syempre, ang Pilgrimage Center. Yes. Papasalamat Ay, ito kami. pala. Ito. Ayan, Yes. Maraming. Sa At, sponsor. at hindi po ito props, may laman po yan na kape. At Baka hindi lang po dito yan nagtatapos. Kinukunan na po kami ng mga sukat ng paa.
bibili na daw tayo ng medyas. Tsaka, di ba din napapansin na yung mga past episodes natin, pare-pareho tayo ng damit. Ngayon magkakaiba na, meaning nauubusan na tayo ng mga Hindi brad. naman sa nauubusan, pero parang ganun na rin. Oo. At nagpaparinig. Hindi, para pagdating ng susunod na episode, pwedeng white yung sa akin, black, tas maroon. Yun yung kulay ng t-shirt na nandun. Yan. Nandun sa Pilgrimage Center. No? Kidding aside mga brother, itong mug na ito ay mabibili nila sa Pilgrim Center. Sa Pilgrim Center. Check nyo lang po, bisita lang sila at marami silang makikita doon na kung ano-anong religious items. Especially ang Pong Nazareno. Yes, so nandun lagi si Brother Monsi. Nandun Taga yan. bukas po ako ng pinto, okay na po. Yun. Hindi, ito po yung matatagpuan po ninyo sa may Plaza Miranda po, which is pagpapasok po kayo ng simbahan po ng Quiapo, nasa right side po ito. Okay. So, Huwag na natin patagalin, brother. Game Tawagin na. natin yung ating special guest para sa episode na to. Siya lang naman ay isang SOCOM volunteer dito sa ating simbahan at isa rin siyang teacher sa STI Caloocan. Uy. So, Brother Okay. Monsi, pakilala mo na ang ating special na bisita. Sir, pasok ka dito. Hindi po. Muli po mga kadiboto, please welcome po si Brother Adrian. Carl Yes. Baldin. Yes. Magandang araw po. Ayan, hello po. Napaka-hectic na Magandang schedule araw. nito ni Oo, Brother magandang Adrian. araw. Nako, late na. Magandang upo na ako ha. Sige lang, Magandang Brother araw po. Adrian. Sir, welcome po. Welcome. po. So, syempre, Brother Adrian, bati ka muna sa ating mga milyong mga kadiboto. Nako, nagulat nga ako no, nakikinig lang ng podcast. Magandang araw po sa ating mga kadeboto sa buong mundo na inaabot. Napakasikat nyo na nga po na starstruck po ako. Hindi naman, sir. Hindi naman. Nag-meeting po kami doon sa nababanggit po yung podcast ninyo. Sige, sir. Thank you po. Sige, sir. Mamaya po, brother. Papapirma. Yung sa mga gusto magpa-picture, nandito lang po si Brother Monsi. Puntahan nyo lang po, anytime. Sige, bro. So, Ayun. kamusta, Brother Adrian? Ayun, maulan. Kaya late. Sorry, late ako. Pero okay naman po na iraraos naman yung mga gawain. Ngayon kasi, end of school year na sa STI. So, mga gawaan na ng grades. Kagagaling ko lang sa pilgrimage kahapon kasi June 12, may pilgrimage kami sa Diocese of Balanga. So, shoutout po kay Bishop June. Yan. Ay, Mataan. Bishop. Bishop, kamusta po kayo? Nag-pilgrimage po yung aming parokya dun sa Caloocan. Medyo okay pa naman. So, kaya pa naman. Kaya pa. Oo. Oo naman. Brother RJ, Brother Jacob, actually, si Brother Adrian, nag-meet na kami sa Caloocan. Saan mismo? Saan Sa to? may Senyor de Longos Chapel. nakakatakot. Shoutout po, shoutout. Opo. Hindi, doon kami nag-meet, doon una kaming nagkakwentuhan. Kaya kanina, sabi ko, parang kilala ko siya. Tapos hanggang sa nagkakwentuhan kami kanina na, doon kay, shoutout ko na si Brother J.E. Ilan na yan? Tatlo na. Makaraig. Siyempre, kila Brother Francis, magpokatay kay Sister Bea. Na nakakadalawang episode na tayo na magkakilala pala tayo. Actually, nung first episode, nandito si Brother Adrian. At kanina, nagkaroon sila ng time ni Brother Monsi na magkakwentuhan. Nakakwentuhan. Sir, i-question lang na. Aside sa pagiging volunteer mo rito sa Quiapo, outside that church, meron ka bang personal, may day job ka ba? Meron, aside po sa pagiging teacher? Current day job ko po ngayon ay sa STI as instructor po. So tertiary, mga college, saka senior high school. Then, ako rin po ay isang co-radio anchor po sa Veritas 846 po. So, tuwing Thursday, 5 a.m. Ayan, promote ko na rin gabay sa Biblia sa radyo Thursday edition Sabi po. sa inyo, kaya ganda ng boses eh. Then, ano pa ba? I'm a retreats and recollection speaker po. So, pagka may mga imbitasyon, nagtotalk po ako. At ano pa ba? Yun, minsan pogi lang. Yun. Nakaka-relate ako dyan, sir. Ba't mas lalo nakaka-relate ang aking brother Monsi? Pero nagano po kayo ng Veritas? Sample. Veritas. Studio tour lang po. Ma'am Risa, hello po. Ayun. Station manager. Studio tour. Oo, pwede. So, Pwede po. gaano ka nakatagal volunteer ng Quiapo Church as part ng SOCOM ministry? Now, bago pa lang. Siguro balikan ko no. I started serving church po sa Caloocan pa. 2016.
sa isang youth formation. Pero sa Quiapo, it's lagpas isang taon pa lang po. Magdadalawang taon pa lang. Tama ba? Magdadalawang taon pa lang po ako sa ministry. Saang saang parokya sa Caloocan? Sa Diocese of Caloocan, sa St. Gabriel the Archangel Parish po. So, sa may Samson Road. Sa Meralco. Oo. Bago ka magbayad, mag-pray ka muna. Mag-pray ka muna kasi taas to. Ano, banggitin ko na ba? Meralco. Baka naman. So aside sa 2 years, hindi, di ba 2 years na nabanggit niyo, sir? 2 years ka ng SOCOM ng Quiapo, Social Communications. Nakapag na kayo, sir? Nakapag-cover na kayo ng mga big events like Pesta? Yes, actually, yung pagpasok ko, November yon, nagkabiruan kaming magkaibigan, no, nung dati kong kaibigan. Tapos, sige, pupunta kami. Pagpunta ko dito sa floor na to, ako lang mag-isa yung dumating, tapos puro hindi ko kilala. Tapos, formation daw, yan, sila Sir Benedict, si Ate Angge, tapos, after nung December na yon, kala ko ang pinakamabigat is yung simbang gabi. Kasi hindi naman ata magko-cover ang Quiapo mismo sa dami ng tao, dami namang media. Pagdating ng magpadulo ng December, ito assignment para sa trastasyon. Yun, so nag-serve ako trastasyon. Mamatay ako kasi hindi po ako deboto eh. Talagang SOCOM lang ako. No? So ayun, nag-serve ako ng 2025 trastasyon. Nag-serve ako ng sumunod na taon. Tsaka, tama ba? 2025, tas yung ngayong taon po. Yun. Sir, ang banggit mo, hindi kayo deboto, tama? Sabi niyo po. Hindi. So bakit bakit Quiapo? Ano yung nag-push? Ano yung nag-push po sa inyo? Bakit dito kayo Actually, sa SOCOM kasi, nung pagpasok ko, admittedly, hindi po ako deboto. Kasi, syempre, may mga ihos po tayo na nakikita-kita natin sa paligid, the perception. Tapos, pumasok ako kasi, ang SOCOM naman po sa buong Pilipinas, ang kinikilala rin sa isa sa standard ay Quiapo. So gusto kong malaman kung paano gumagana. So sabi ko, sali ako. Tapos nung nakita ko yun, malaki nga siya. Malaking network siya. Itong ginagawa natin, malayo yung naabot ng ginagawa natin. So, yung na-experience mo nung time na yun, Brother Adrian, paano mo ma-explain yung pakiramdam nung time na yun? Nung fiesta ba? Especially yung traslasyon kasi November eh. Nung unang traslasyon na yon, it is also announced na si Bishop June ay aalis na. So, first, syempre, hindi pa kami close ni Father June. Then, the second one is, dahil hindi nga ako deboto, napapanood ko siya sa TV, pero hindi ako aware dun sa actual feeling. Yes. So, nung ang pwestuhan namin ay paikot, ako po yung napwesto dun sa PNU TUP. Sobrang naiiyak po ako for no reason na bakit ganun sila kagrabe, no? Tapos yung pagsigaw, nakikisigaw na rin ako na salya kasi naiipit na po kami. So, really moving for a reason na many people are seeking for God with that procession alone. Tapos yun na, tinatry ko i-figure out, baka mamaya natatouch lang ako kasi nahihirapan sila. Until such time, natatambay na po ako dito sa simbahan. Sabi ko nga sa mga kaibigan kong photographer outside, ang favorite kong shot ng picture dito ay yung naiiyak. Kasi laging dinedescribe ni Father June na Quiapo is the last resort. So kapag pumunta ka dyan, gabi, uuwi na ako, nakikita mo sila umiiyak. So ngayon ko na-appreciate yung pagiging deboto. Nung kalagitnaan nung unang taon na I think I could try na gawin. Then, yun na. Nagpe-pray na ako, humihiling na ako, sumasagot siya. So, yun doon ko na-prove na ayun pala yung devosyong pinapakita naman. So yung pala, sir, yun yung first time mo na actual na nasa traslasyon ka, na-meet mo siya? Yes. So mga brothers, alam niyo na, pag nakita niyo na si Brother Adrian, pag may hawak na camera yan, iyak na. Ay, oo. Para ma-featurean lang? Para ma-featurean lang? Ganun ba yun? Oo. Mapitikan ka na. Mapitikan ka Yan yung lang. pipicturean mo, tapos biglang aayos ang mukha nila. Ganun yun eh.
Ganyan sila. Alam naman ka tita yan, di ba? Okay, tututukan na ng Socom yan. Pero, Brother Adrian, pag yung sa Socom din po, si Ma'am Ange, pag nakita mo may dalang camera, iniiwasan eh. Hindi, seryoso. Kasi Bakit naman? may kuha kasi minsan si Ma'am Ange. Uusod lang ako, baka may lumipad na camera. May nagkukwentuhan, pinipicture. Hi, Ma'am Ange. So, speaking of Socom, Sir Adrian, baka bigyan mo kami ng updates. Ano ba yung mga upcoming program or na ginagawa ng Socom? So ngayon po, eto, nagagamit po natin yung ating actual studio. Tapos meron na po kaming mga proposed na mga program. So meron kaming Nazareno na Maganda yun yung bago. Nazarenos. Nazarenos. na dapat kapag deboto, dapat kapag deboto alam mo dahil Nazarenos, no? Kasi yun yung katisismo na hinahanap natin sa simbahan, no? Ito hindi naman maraming deboto pero yung debosyon hindi na susuplayan nung tamang formation. So sa maliit na bagay na yun, yun yung isa sa program namin. Then ano pa ba? We're planning to have a podcast. Kakalabanin po namin kayo. Ayun na. Ayun na. Hindi. Syempre, another naman, genre naman ng podcast. And, yun, mga admission ng mga bagong members kasi lumalaki na rin yung ministry. Dumadami yung mga kailangan gawin. So, I think the ministry would affirm naman na kailangan na ng mga bago. So, yun. Pero to be announced. At least okay yun, di ba? Yung magpa-podcast, hindi lang naman tayo, kundi maraming, nagiging instrumento. Yes. No, dahil dyan, meron na tayong, okay guys, tapos na tayo. Hindi. Wag. Sir, i-additional lang natin. Ito kasing podcast natin na to is collaboration with With Socom, Socom. Socom Ministry. Kala So, ko next season na eh. hindi. Hindi. Big shoutout sa buong Socom Socom Ministry. Ministry. Dahil napakalaking tulong nila sa atin sa HDN Affairs para Saka maging makikita mo possible tong makikita mo natin yung podcast. suporta ng Socom. Oo. Talagang yung pagtulong nila sa atin, lahat ng gagamiting equipment, nandyan sila. Merienda natin. Si Ma'am Ange nagdala pa nga ng pandesal. Grabe. Di ba? Pinagtimpla pa tayo ng kape. 4 na piraso, laki nung plato. Kapalad Gano'ng kalaki yung pandesal? Ganun. Ganun, no? Yung pandesal, 1 bite. Bites yun, no? Oy, Nagrereklamo ka ba? Hindi naman. at least meron. Hindi. Meron. Sobrang ako dyan kay Ma'am Ange. Kaya pag nakikita ko yan, lalo pag may recollection, umiiwas talaga ako. Si Ma'am Ange yung bagong gupit. Oo. Yes. Ma'am Ange. Wag na. Ma'am Ange, sabihin ko ba? Wag na. Anyway, Sir Brother Adrian, siyempre nag-volunteer ka ng Quiapo Church. Tapos sa ibang parokya, nasa Veritas ka pa. Diba? Tapos nagtatrabaho ka pa. Paano mo na pagsasabay lahat yung mga ginagawa mo? Time Natutulog management, ka pa no? ba? Yung time management. Tutulog ka pa ba? Actually, hindi ko alam. Kasi ito, just to describe my week, no? So, meron akong parokya sa Caloocan, no? Meron akong serve sa Quiapo, which is ang Quiapo, napaka-considerate po sa serve. Talagang kapag kailangan ng server, talagang doon lang din nagpapatawag. So, rare naman siya. Lalo na sa Reno, yan. Tapos, meron akong The Feast. So, sa The Feast po, nagsaserve din po. Sa The Feast, Walter Mart, Caloocan. So, yan, ano pa? Ayan, pagka may recollection pa, ang dami. Pag may Veritas, every Thursday, tapos meron pa akong trabaho. So, hindi ko alam. Hindi ko alam. Paano bro? Saan ka rin na-challenge? I am And at challenged. the same time, yung reward sa mga ginagawa mo. Hindi kaya nagkakaroon ng parang conflict, especially sa oras talaga. Madalas na may conflict, lalo na. Ako pa ay, bukod sa Socom, sa parish namin, lector pa ako. So, may lector ka pa ng 1 oras. So, kung conflicting, well, technically, conflicting talaga siya. Pero kasi, I promised myself to be impactful, no? Sa buhay, ang legacy ng bawat tao bago mawala ay meron kang impact sa kapwa. So parang sa akin, itong mga sinalihan ko, hindi naman ako talaga technically sumali. Yung iba, sinalihan ko talaga. Pero yung iba, tinawag kasi ako dahil kailangan nila ng tulong. For example, yung sa feast, walang marunong mag-live. So bilang Socom na sanay na rin, marunong mag-picture, marunong mag-live, in-offer ko yung serbisyo ko. So, more of priorities.
kada linggo tinitimbang ko kung ano yung mas mahalagang attendan at hindi. Pero may part din, may lapses din doon, mga kapatid, na sa akin, kailangan ding mag-let go. Tinatry ko na rin mag-let go ng ibang mga responsibility. Kasi, ano naman magigets naman ni Lord yun na... Yung parang sobrang loaded. Oo, Kasi nakakapagod din. at the end of the day, yun din naman ang purpose mo ng Yes. pagsiserve mo no? Mm-mm. Hindi naman siya Parang hindi siya kasi baka mga kapanalig baka maano kayo. May mga tao kasi ang daming sinasalihan. Tapos hindi nila kaya i-take yung responsibility. So parang ako gusto kong alisin sa sarili ko 'yon, no, na somehow yung mga responsibility na meron ako kung hindi ko na siya kayang iabot, ile-let go ko na siya. Pero so far, hangga't nire-require naman nila na, Barbs, huwag ka munang umalis. Kasi kailangan ka pa namin. Yun, tinitake consider ko with the consideration na naunawaan din nila kung ano yung nangyayari sa akin. Sir, bilang volunteer, kagaya ng lahat tayo volunteers. So, sa inyo, sir, personally, bilang lingkod at volunteer ng simbahan, para sa iyo, sir, ano yung bagay na hindi alam ng ibang tao sa isang volunteer? Siguro ano ba? Siguro dapat malaman ng mga tao sa isang volunteer yung ganong background. All of the volunteers in our church have different origins and mga ginagawa sa buhay. May iba't iba silang pinagdadaanan. Kasi maalala ko lang, it's a personal experience. So, minsan kasi ang mga volunteer, we take the responsibility, pero minsan nasusumbat sa atin yung responsibility tinake natin. Dapat mag-serve ka. Dapat nandiyan ka. Well, tama naman yun kasi sumali ka. Correct. Pero minsan, nade-deload natin yung part na volunteer sila sa part na kinikriticize natin bakit wala sila. So, yun yung siguro sagot sa tanong. Siguro dapat malaman ng mga tao na kapag volunteer, kinomit niya yung sarili niya. Pero hindi ibig sabihin na kinomit niya yung sarili niya, wala na siyang karapatan na, halimbawa, ako po kasi kapag ka malungkot, may malungkot kasi busy siya, di ba? Ako pag malungkot, paralisado ako, gusto mong makiga lang, matulog. So parang may karapatan din naman na may maramdaman. So siguro yun yung dapat malaman ng mga tao. Volunteers are humans also. No, na kapag nag-volunteer sila, sinishare nila yung oras nila para mag-serve. Pero, di ba, may mga good and bad days tayo. May mga commitments and priorities tayo na siguro bilang volunteer dapat mapaalala sa tao na masaya maging volunteer, pero may hangganan din yung pagiging volunteer natin, lalo na kung personal, may kailangan sa mga sarili-sariling buhay. Yun siguro yung Sa amin kasi, brother, share ko lang lalo na sa mga sa mga new members namin sa IHOS, usually kasi nagbibigay din ako ng orientation sa mga new members. Yan din yung isang bagay lagi ko na pinaalala sa mga bago, na once na nag-commit ka bilang isang lingkod dito sa simbahan, hindi naman hihingin ng Quiapo Church yung buong oras mo. Kung kailan ka lang pwede. Siyempre, sabi nga ni brother, meron tayong mga kanya-kanyang priorities din sa buhay, sa labas ng simbahan. Tsaka mas maganda pa rin syempre pa nag-serve ka. Yung talagang, yung time na yun, talagang out of your out heart. of your heart. Yes. Diba? Oo. Hindi yung napipilitan ka na, Oo. kailangan ko tong gawin, di ba? For, lang, di ba? Attendance. Yes. Attendance. Yun kasi yung crisis ng mga servants Tapo. No? Minsan halimbawa, example sana may matamaan. Aray. Nag-serve dahil sa kaibigan. Yes. Oo. Pag nag-serve ka dahil sa kaibigan mo, umabsent ang kaibigan mo. Wala ka Wala na. ka na. Marami Oh. yan. Marami. No. Tapos service about power. No? May mga nagse-serve kasi tinasa kanila. Ito gagawin mo. Pinagkatiwalaan ka ng leader. Tapos pag hindi na gumagana yung power mo, parang wala na. So, you're volunteering without a purpose na ito ay para sa Diyos. Self-serving lang. Correct. So, yun yung dapat reminder sa atin. Na volunteer tayo, we are humans. Maalala ng mga tao na meron tayong mga kanya-kanyang buhay. Pero hindi rin dapat kinakalimutan na kung pinasok mo ito, dapat meron kang urge na gawin ito. Kasi gusto mo to. Yun siya. So, syempre, tulad yan sa pag-serve. Sa dami ng ginagawa ni Brother Adrian, may day job siya. Volunteer, no? Ang dami niyang ginagawa. Siyempre, bro,
nakaka-stress yan. Uy, sobra. Nakaka-stress yan emotionally, physically, 'di ba? Lahat 'yan. Talaga paano mo na ma-manage yung ganun, bro? Stress, meron, siguro I'll put in a general context na lang muna, tas ako. Siguro in general, merong mga tao kasi na they use stress as motivator. So kapag na-stress sila, pagpupursigihan ko na gawin pa. Kasi gusto mong balik na rin, no? Tapos meron naman, yung stressors nila ay ginagamit nilang pang demotivate, na panghihinaan sila. Ako, yung type ng tao na kapag nai-stress ako, minsan hindi na ako kumikilos. Gusto kong mag-isip. Gusto kong pahinga, no? Pero Lito, kasi salamat sa girlfriend ko, si Attorney Ray. Shout out. Shout out po, Singit ko Attorney. yun. Itatanong ko pa nga lang kay Seamless Brother yun, no? Adrian. Seamless yun. Kasi yung girlfriend ko po ay napaka goal-oriented. Gusto niya laging may nangyayari, dapat may schedule, may timeline. So parang ako, na-urge ako sa ganung routine na kahit pagod ka, kahit ayaw mo, kahit hindi mo trip ngayong araw, kahit di para sa yung araw, pa rin, magfa-function ka pa rin. So, maybe stress will eat you, pero gaya ng sinabi ni Brother Bo, parang sa isip natin, no, maraming ibon na lumilipad, no? Siyempre, ang ibon kapag lumilipad, mahahawi mo yan, paalis mo sila. Pero wag mo nga hayaan yung ibon gumawa ng pugad sa ulo mo. Kasi doon pumapasok yung epekto ng stress. Pag yung stress, nilalamon ka na, yun. Doon na siya. Kaya, you work on, kahit papaano kapag ka malungkot, after nun, magde-date kami, kakain kami, o kakain ako ng gusto kong pagkain, o di kaya mag-arcade, o di kaya mamamasyal. Para lang, kung na-stress ka, meron kang pambawi na Meron kang pambawi. pwedeng gawin. O kasi pag stress, kain lang talaga eh. Ano pa kaya ako? Anyway, speaking of stress, no, napag-usapan na rin naman yan. Siyempre, bro, di ba, may mga stress tayong pinagdadaanan, no? May pangyayari ba or nilapit mo sa Nazareno ang isang pangyayari o bagay na talagang ihiniling mo sa kanya? Kasi plainly pupunta lahat ng tao sa Quiapo, including me. So, pero nung nag-member ako, dumalas siya. So, nung November na yon 2024, naalala ko, punta ako Quiapo. Wala akong idea sa kung sino si Mayor, si Vicario. Basta kung sino yung mahahanap ko ron. So, pumunta po ako dun sa may salamin. Siya pala si Vicario. No? So, walang tao. Irregular student po ako sa PNU. So, I studied at PNU. Imbis na 4 years, naging 6 years ha. Bukod sa nag-work ako, pasaway kasi ako. So, pinag-pray ko siya. Kasi yun ang pangarap ng magulang ko, makagraduate ako. Pinag-pray ko siya, pinag-pray ko ng paulit-ulit until nung nag-traslasyon. Tapos, after traslasyon, nakakakita na ako ng progress. No? Kahit papaano, kahit pasaway ako, pinagbibigyan ako. May mga signs sa mga professor ko na, sige, pumasok ka, ito, gawin mo. Hindi ko naman ma-explain sa mga classmates ko yung situation ko, kaya minsan nahihirapan akong sabihin sa kanila na hindi ko nagawa kasi may mga gantong nangyari. No? Tapos, true enough, nung sa tuloy-tuloy na pagsaserve at pagdadasal, September 2025, na-graduatean ko yung course na yun. And aside from na-graduatean ko siya, syempre mawawalan ka ng pera. Ang sabi nila Kuya Chito, yung aming mga sokom, si Nazareno, humiling ka sa kanya ng racket, bibigyan ka niyan. Kasi mga racket nila sa photography gig, hinihingi nila kay Nazareno. True enough. May mga racket na dumadating. Yung camera na hiniram ko nung nagsisimula ako, nawala siya. Binalik na dun sa may-ari. And si Nazareno biglang ng bagong camera sa akin. So, ganun. Responsive ang Diyos through the Jesus Provider, Nazareno. sir. Grabe, Provider nga. Pero Totoo. imagine 6 years tapos nagkaroon siya ng gamit na hinihiram na camera pero nagkaroon siya ng panibago. Meron kasing meron talaga tayong minsan pag hinihiling mo, hindi niya binibigay yung Agad. hinihiling mo. Yeah, oo. Hindi niya talaga bibigay.
hihingi ka ng 1 million sa kanya, hindi niya bibigay yun. Kasi ang binibigay niya 5 million. Okay, yun. Yun Teka lang. talaga yun eh. Kasi most of the time, pag tayo humiling, hindi niya binibigay yung... Hindi nakalagay sa maleta yan. Oo, Ay, hindi hindi medium ang size niyan. Oo, hindi niya binibigay yung hinihiling mo kasi mas may ibibigay siyang mas maganda Yeah. sa hinihiling mo. Dahil siya naman nakakaalam kung ano yung mas Ikakabuti. makakabuti natin. Yeah. Diba? Kaya sabi ko nga, kahit ako marami na rin ako na hiling sa kanya, pero mas marami siyang binigay sa akin na hindi ko hiniling. Yun. Yun yung pinaka mas kaya sabi nga ni Brother Adrian, hindi naman talaga siya totally devoted din noon eh. Same ni Sir JP, ganun din na nangyari. Hindi kumbaga kilala nila si Jesus, pero as Jesus Nazareno. Hindi. Pero pag kumilos talaga ang Ay, Diyos, May waga. o, Sabi nga, di ba, talaga, napakaiwaga. Talagang minsan matatanong, di ba, paano ka napunta dito? Minsan, hindi mo rin masagot. Yes. Di ba? Tsaka ang prayers, 'di ba, brother, 'di ba sabi naman sa atin dito na once na nanghingi tayo sa Nazareno ng isang bagay o ng isang panalangin, hindi naman nagsasabi yan ng ayoko eh. It's either, 'di ba, sabi nga, it's either yes, ibibigay ko yung hinihiling mo or may mas maganda akong Or ibibigay para sa iyo. Meron akong kwento diyan. Okay lang. Parang yan, may isang week na sobrang pagod ako. So sabi ko kay Lord, alam ko may pumunta ako kay Sir Benedict. Pagod ako. Gusto ko baka pwede naman ako magbakasyon kahit konti. Nagjo-joke ako kasi conversational po ako kay Lord. No? So, matagal-tagal. Tapos biglang merong lumabas sa group chat namin, Dalaw Nazareno, Ilocos Sur. Ayan. So, walang kumukuha. Walang kumukuha. Sabi ko, sige, try ko kasi wala naman ng trabaho, wala namang pasok. Trinay ko. Tapos kasama ko si Father Kim. True enough. Bukod sa Nagdalaw Nazareno kami, nakapagbakasyon kami. Nakahiga ako dun sa L3 habang umaano. Sir, anong year yan? Anong year ng Ilocos Last year, yan? last year. Last year. Last year. Kasi nitong year na to, This year. kasama ako sa nagdala St. doon. Parish, St. Parish. St. Parish. Hermit yung sa Saint amin. William the Hermit. William yata the yan. Hermit. hindi nga siya nagdala ng empanada eh. Wala. Gusto ko lang describe meron dong empanada na nilalagyan ng dinuguan. Doon yun sa tabi ng simbahan malapit mismo. dun, meron. Tapos pumunta kami sa isang parokya doon. May pinatulog kami sa isang resort. Na kaming dalawa lang nung driver yung nandun. Hindi na kami nakaligo kasi lumindol pa nga nung gabi na yun. Pero yung resort amin. Tapos si Father Kim doon siya sa bungalow. So ganun ka. Hindi ko in-expect na ganun ka. Imagine mga brother, no? Aside sa naglilingkod tayo sa simbahan, imagine mo kung saan din tayo May nadadala perks ng eh, Nazareno. Nag-vegan kami. Sabi ng Jesus Nazareno, sige, sumagpahinga, sama ka sa akin. Hindi, yun ang Sa manang misyon. magandang pahinga. Nakakapag-relax ka at the same time, kasama mo siya. Libre. Pero sa totoo, dumarating din talaga sa pagkakataon na pagiging volunteer, pagiging pagmimisyon natin, dumarating din yung time talaga ng napapagod ka. Pero para kay Brother Adrian, dumating po ba sa point na yung pagod mo, naapektuhan ba yung pananampalataya mo sa kanya? Oo, maraming pagkakataon. Paano ba? Hindi ko kasi masasabi ngayon, no? Ayaw kasi magpasabi tungkol sa nangyayari, no? Pero minsan parang magtatampo ko eh. Kasi bilang taga-simbahan, ang magiging dasal mo ay bakit po sa amin nangyari? Ito nung napanood ko yung bits nung kay brother yung kay Cara David. Kay Luz. Kay Brother Luz. Yung nangyari sa kanya, parang yun yung thinking ko sa mga nangyari sa akin. Though mas severe sa kanya, sumalangit nawa. Parang yun yung suffering ko. Parang, bakit? Lord, nagsaserve naman ako. Tinatry ko naman maging best version ng sarili ko. Kahit kasi wala naman perfecto sa atin. Pero, ayun, parang, I sometimes put God in question, which is mali. Kasi, nagtatanong na ako sa kanya, talaga bang andyan ka? Pero kapag tinatanong ko kasi yun, behind my situation right now, marami na siyang sinagot na dasal. So parang kapag tinanong mo yun, parang fraud. Kasi
sinagot na nga kita ng maraming beses, tapos tatanungin mo kung merong Diyos. So parang doon ako bumabalik sa idea na yun. Kapag napapagod ako sa spiritual life ko, dalawa lang ang ginagawa ko. It's either I pray silently somewhere na yung mayroon ako specific place sa retreat house ng Diocese of Caloocan. Palaisdaan siya. Tapos may mga puno, alam mo yun. Tapos lahat doon ko nirarant doon. Another one is pupunta ako dyan gabi. 8 p.m. ganyan, bago umuwi. Wala kang kaagaw sa bikaryo. Ikaw lang mag-isa, magdasal. Ganon ko kinukop kasi dasal lang naman yung only choice para ma-assure ka God will assure you in prayers. Yun ang nakakalimutan kasi ng tao. Yun ang ginagawa ko. Nagdadasal ako. Meron pa ngang isang episode. Sorry, dami kong kwento. Okay lang, go ahead lang, bro. Kasi dapat pupunta ako ng Rome para sa isang event. So, na-cancel ko na siya kasi nga dahil sa nangyari sa mama ko. So, habang nag-aasikaso na akong dokumento, napanghihinaan na ako kasi visa yun Kailangan mo ng visa. No? Wala akong pera sa bangko, wala akong support na kahit ano. Tapos, pumunta ako kay Vicario. Nagdasal ako doon. Pagdasal ko, sabi ko, Lord, bakit naman ganito? Bigyan mo naman ako ng assurance. Galing. Biglang nag-communion ang simbahan para sa last mass. I am with you till the end of your days. Lumuluha ako. Ang bilis mo to. I am with you. Have faith. Tapos, okay. Dasal ako, iyak ako. Tapos, nag-pray ako. Balik ako dun sa office ng SOCOM. Assured na ako. So, siguro yun yung sagot ko. You need to pray. Pray and pray and pray and it works. It works. Actually, yung sabi ni Brother Adrian, nakaka-relate din ako. Kasi ito, at for sure, itong milyon-milyon natin mga kadeboto ay nakaka-relate, no? Yung alam mo, may mabigat kang pinagdaraanan. Yung meron kang, alam mo, na bisa tinatanong sa sarili mo. Pag nagpumunta ka ng Quiapo, pag nandun ka sa harap ni Vicario, at for sure, sabi ko makaka-relate yung mga kapwa natin kadeboto. May iba, no? May iba yung pakiramdam. Pag solo lang kayo. Oo, iba yung pakiramdam. One-on-one kayo In-story ko pa nga yun, sa sobrang tuwa ko sa kanya Kasi, for all I know, ito ang rant sa atin bilang Katoliko. Kahoy lang yan. Pero, habang hinaharap ko yung kahoy na sinasabi nila, hindi kahoy. Connection ko yan sa totoong Diyos. Kasi pinapakita ng imahe na yon na nahihirapan din ako. Mirror ng paghihirap ko, yung paghihirap mo. At nandito ako para samahan ka. Yun. Kaya nga, di ba, sa ating mga seminars before, di ba, ang bawat isa ay sumasalamin sa wangis ng mahal na Jesus Nazareno. So kaya nga meron tayong, di ba sabi, kanya-kanyang pasang krus. Kailangan natin bit-bitin yun Yes. Kailangan. Ito yung pectoral cross, di ba? Yun, Ito yung ibig sabihin yun Yung idea ni Bishop Jun dyan, yung pectoral cross na tinatawag. Na mabibili natin sa Pilgrim Center. Siyempre. So, ang meaning kasi noon is yung pasanin mo yung sarili mong krus. Kala ko, ang meaning nito, Sir JP, baka naman po. Bakit lagi sinasabi kay Sir JP yan? Kaya nga May t-shirt pa nga ibibigay. Sir JP, wala akong baso. Hindi, brother, Sabi going back tayo dun sa kinukwento ni brother, no? Kasi tayo tayong mga deboto, ang tingin sa atin ng ibang tao na hindi deboto, malakas yan sa Nazareno. Ganun ang mindset ng iba Oo. Brother, tanong ko sa'yo, normal ba sa mga kapwa din natin deboto na minsan nanghihina tayo? O nakaka-experience tayo ng mga bagay na... Yung humihina yung pananampalataya. Oo, yes. Normal siya. Mga panalig, normal siya. Kasi, you need to acknowledge that in our faith, may downtime kasi siya Meron tayong tinatawag na risk of faith. No? From the word pananampalataya itself, tumataya ka sa isang bagay na hindi mo nakikita. Well, ang Diyos, yun yung security natin sa Diyos. No? Hindi mo man ako nakikita, I'm God who is everywhere. So for me, for those people na napanghihinaan, take it as a normal thing. Pero kailangan nyong gawan ng routine. Kailangan mo gawan ng pambawi na kapag napanghihinaan ka, hindi para tuyain mo ang Diyos. Hindi para itapon mo kung ano yung meron kayong relasyon ng Diyos.
Pero para alamin kung ano yung sagot ng Diyos dun sa kung ano yung nangyayari sa'yo. Kasi ang panghihina normal naman sa atin eh. Ang isang magpapalakas lang naman sa atin, siya lang. Siya Correct. lang naman. Tulad yung sinabi ni Brother Jacob, no? Ay, malakas yan sa Nazareno. Mm. Nag-serve yan. Ngayon ang naisip nila, pero akala nila exempted ang lingkod. Nasa mga ganyang pagsubok o problema, akala exempted, no? Ako nga, 'di ba, Brother RJ? Ako, same kami ni Brother Adrian. Nagkaroon din ako ng doubt, 'di ba, yung pag nagkukwentuhan tayo, nagkaroon ako ng doubt kasi dahil sa anak ko, nagtanong ako noon na bakit ako? Bakit yung anak ko? Naglilingkod naman ako. Ganon, dumadating tayo sa punto na Tsaka, ganon. kaya ako natanong kay Brother Adrian yung kanina. Kasi minsan ako nakaka-experience din ng ganun. Yung minsan may lalapit sa akin, nakakilala ko, or may message sa akin na, ipagdasal mo naman ako, may problema akong ganito kasi alam ko malapit ka sa Nazareno. So parang ang point para sa akin, lahat naman tayo kaya nating magdasal. Diba? Hindi naman yan dahil nagsiserve ako sa simbahan ng Quiapo, malakas ako sa Nazareno. Hindi naman ganun yung thinking. Hindi naman tayo Diba? exempted. So, Pero may message yan mga brother. Sometimes those people who are asking you to pray for you will lead you into praying also for Agree yourself. Tama. ako. Oo. Agree ako doon. Ang saya kasi kapag halimbawa ako kasi recollection speaker, minsan magtutok ka pero ikaw rin yung pinaka-problemado. Tapos sa harap ka sa mga tao, papalakasin mo yung loob Tama. nila. Tama. Tapos pag pinapalakas mo yung loob nila, mag-share sila. Pag mag-share sila, sasabihin nila yung mga paraan para mapalapit ka sa Diyos. Na hindi nila alam yung sinishare nila, tinuturo mo sa sarili mo Correct. para gawin. Kasi Para may gawin. mga pangyayari din ganyan dati. Pag nagkakaroon ng seminar, bigay ka ng talk, lalo pag may formation. Nyari, walang formator. Yeah. Makakapagbigay ka ng talk. Alam mo, may problema ka. Mm-mm. Minsan, on the spot, ikaw rin marirealize mo yung sinasabi mo, yun pala. Kasi- Yun din para sa sarili mo rin Yung, pala yun. yung diba? time na minsan, yung tinatamad ka pumunta rito, tapos mabigyan ka ng task na mag-talk sa motivation. Paano ka mag-motivate? Ikaw mismo tinatamad. Diba? Kung mo-motivate naman, problemado ka. Pero ano yun, lahat yan naiaayos or naiiraos. Basta hilingin mo lang yung awat grasya. Yes. Sa ating mahal na Jesus Amen. Nazareno. Talagang hindi ka niya pababaya. Pag ganyan nga, may formation or may talk, seminar, dadaan mo na ako yung bikaryo. Bago ako pumanik sa second floor, dadaan mo, hingi mo na ako ng guidance, bigyan ako ng, alam mo yun, yung turo na mababahagi mo sa kapwa mo lingkod. Kaya napaka-importante tulad ng sabi ni Brother Adrian, yung manalangin ka, magdasal ka, napaka-importante Yeah. talaga. Lalo na sa Diba? panahon. Pray, it works. Yes. It works. Ganda. Diba? Pwede na pang t-shirt yun. Ano naman, Hindi, actually, sa t-shirt ko nga nabasa yun. So yun, Brother Adrian, sa Dalaw Nazareno na experience mo, babalik ko lang din. Yeah. No? Ano yun, may nakikita ka bang minsan sitwasyon? Tulad nakikita mo rito, no? Sabi mo, pag may nakikita kang umiiyak, iba yung impact sa'yo. Yeah, diba? yeah. What, yun sa mga sitwasyon na, syempre yung malalayong lugar yun, no? Mm. Ano yung makikita mo doon na masasabi mo, mas iba sa nakikita mo rito na sitwasyon? Kasi dito, madedetect mo Diba, pag umiiyak talaga siya, minsan may ayaw ipakita yung mukha niya. Tapos minsan may umiiyak na gusto talaga magpa-picture. Isang side lang yung may prayer, ganyan, para dito yung luha. Pero sa ibang lugar kakaiba kasi, you will see people na sabik sa Jesus Nazareno. Ito, bigyan ko kayo ng example. Nung pumunta kami sa Ilocos Sur, no, merong isang matanda, naka-wheelchair na siya. So, dadaan ang Nazareno. So, ang ginawa, dahil nasa truck yung Nazareno, inakyat yung wheelchair. No? Tapos, nilapit sa kanya. Tapos, matatouch ka. Bakit? Kasi yung mga matatandang nakikita po natin sa Dalaw Nazareno, yun yung mga isang araw noon, nung bata pa sila, pumunta sila Maynila, una silang pumunta sa Quiapo. Tapos, may mga pagkakataon kung saan kapag sila malungkot, taga-malayo sila, ang hinahanap nila ay Nazareno. You know, they are very welcoming at the same time. Nakikita mo yung pananabik. Excited sila. Pero excited sila sa part na may sentimental value sa kanila yung Nazareno. Kasi bukod sa mahal nila ang Senyor, mahal din nila yung mga nagpakilala sa kanila sa Senyor. Kasi yung magulang ko Yung magulang ko, nung bata ako, dinala ako dun sa Quiapo. Naaalala nila
yung unang beses sa tumapak sila ng Quiapo at nagdasal. So, until nagkasakit sila, until may mga nangyari sa buhay nila. Siguro yon. Siguro sa mga taga-malayo, kapag ka nagdadalaw na Nazareno, for me, nakikita nila yung home sa Quiapo itself. No? Kasi for us, taga-Maynila, para sa mga regular na deboto, normal. Tinitake advantage. Actually, sorry, huwag masasaktan. Minsan, tinitake for granted natin na nandyan ang Quiapo. Tinitake for granted natin na may mga kanya-kanya tayong imahen. Pero sa mga taga-malayo, isang malaking pagkakataon sa kanila yon. Kaya nga, pagdating ng Dalaw Nazareno, isa yan sa nagiging mission kasi natin eh. Na especially tayong mga nagiging guardian ng official replica ng simbahan ng Quiapo. Ang mission kasi nating mga ihos is ilapit ang Nazareno sa tao. Yan yung pinaka-main reason ng Dalaw Nazareno talaga. Yes. Tsaka dun sa binanggit ni Brother Adrian, no? Kasi ang ano yan eh, yung photographer at saka mga videographer, artist na yan eh. Consider siya artist na siya. So yung gusto ko yung binanggit ni Brother Adrian na ang gusto niyang kino-cover o yung napipicturan is yung mga stolen, like na umiiyak, yung umahangos. Kasi para sa akin, kung sa ibang tao, normal lang siyang litrato. Pero yung once na picturean na siya ng gano'n na umiiyak, yung pinapakita yung emotion na, pag nakita ko kasi yung ganong klase ng litrato, ang daming meaning eh. Ang daming meaning, ang daming kahulugan para sa Ang daming akin. tatakbo sa isip mo eh. Pwedeng mong inisipin ko kaya siya umiyak kasi binigay na yung hiniling niya, Hiniling. or pwedeng baka kaya siya umiyak kasi may pinagdadaanan siyang mabigat, parang ganun. So speaking sa may mga pinagdadaanan, no, yung mga pagluha, no. Brother, baka meron kang mensahe o gustong sabihin sa ating mga kapwa deboto na sa panahon ngayon na may mga pinagdadaanan, no, na may pinagdadaanan sa buhay, no. So baka meron kang may bahagi sa kanilang Para sa mensahe. para sa isang pagod, papunta sa mga pagod din. Kaya nyo pala kinuha. Isa. Mga pagod. Siguro kapag napapagod ka, alamin mo kung saan tamang pumunta. Know the way, no? Meron kaming sinasabi na God is our compass. No? Kasi 'di ba ang compass lagi niya tinuturo sa north. So ang ating magnetic north ay si Lord lang. Pagka hindi ka umalis doon sa path na 'yon, hindi ka maliligaw. Wag kang kainin ng pagod at dalhin sa ibang lugar, no? Halimbawa, pagod ka tapos iinom ka ng alak. Magastos 'yon. Sumakit pa ulo mo. Magastos 'yon. Merong mga iba, ito example sa mga recollections, broken family sila. So eventually they create a broken family again. No? So siguro dapat maalala lang nila na kung broken ka, you are blessed and shared to other people, not to broke other people. No? Kaya kung pagod ka, mapagod ka lang. Kasi kapag pagod ka, makakapagpahinga ka. At kapag nakapagpahinga ka, tsaka ka bumalik kung saan ka papunta. Yun lagi. Tsaka pag pagod ka, no, umiyak ka. Oo. No, iyak ka, pagod ka, iyak mo yan, 'di ba? Emotion 'yan eh. Lahat ng tao may pinagdaraanan eh. Siyempre, 'di ba? Ikaw may emotion ka, iyak mo. Ano lang iyak yan eh. mo. Parang mga gadgets lang yan. Gadget nga, nalulobat eh. Yes. Diba? Tayo pa kaya. Sa ating mga sa ating katulad nating mga ihos, ano yan eh, best example yan nung binabanggit ni brother na yung pag nalolobat tayo, ang charging day natin, Friday and Sunday. Kasi sa akin personally, Monday to Thursday, trabaho tayo sa labas. Personal job natin. Friday na yung nagiging natin charging day natin. Para unang-una, magpasalamat tayo sa lakas na binigay nung nagdaang linggo. At saka pangalawa, bigyan tayo ulit sa paparating na week ng lakas, panibagong lakas. Tsaka sa isang lingkod, iba yung pakiramdam pag nandun ka na sa simbahan. Oo. Yes. Iba eh, no? Nawawala lahat ng Pero mas pagod. nakakapagod pag di ka nakapag-serve. Parang may kulang. Hanap-hanapin mo siya eh. Totoo. Oo, Parang may hanap-hanapin mo. kulang. Parang mas nalulobat ka. At syempre, speaking of lobat, eto napanood ko lang to sa FB. Sinabi ito nung isang pare na pag tayo daw nalulobat,
gamit daw tayo ng AAA na battery. AAA na battery. Ano Parang naman? napanood. Ano Parang triple A napanood. yan? Anong triple A? Yung Bakit isang A AAA? daw is acknowledge God. Ayun. Ah, okay. Oh. Yeah. Tapos yung Acknowledge isang God, okay. yung isang A is accept God. Tapos yung pinaka-last is yung abid God. Ibig sabihin, kailangan i-acknowledge mo lagi na may Diyos. At i-accept mo dapat na nandyan siya. Okay. At syempre, Ganda. yung abid meaning mananatili ka sa piling niya. And that is beautiful. So meron pala tayong may words of wisdom pala tayo ngayon, triple A. Pero gusto ko lang din i-add, no, karugtong ng pag-charge, no, is pagle-let go. Yes. Oo. Napaka-importante. Bilang araw ng kalayaan kahapon. Tama. Kasi dinulog ko. Siguro, ko pa yun. pasok ko pa yun. Let go no? daw. Kalimutan Kasi mo na siya. Oo nga. Araw ng kalayaan. May bago na Yun siya. ang Adrian, Kasi, go ahead. ito, lagi kong sinasabi. Kapag pagod ka kasi meron ka mga kinakapitan na baka mamaya yun yung nagdudulot ng pagod mo. So, the best thing here is, kung nakaganon yung kamay mo at nakakapit ka, ba pwedeng iwan mo, tapos hayaan mo yung Diyos maglaman nung manibago para... Sabi nga ng isang pare doon sa amin sa Caloocan, which is Sampang Crasyo, paano mapupunan ng panibagong biyaya yan kung hindi mo pinapakawalan Yes, yung totoo. hawak-hawak? Ay, kaya nga, di ba? Sabi din sa napanood ko, Ayun. Yeah? Oo. let it go. Let it go. Di ba? Let it go. Di ba? So, Speaking words of wisdom, let it go. Yun. So, Comedian pala. Comedian. Itong podcast ito, paiba na eh. Papunta na doon sa ano eh. Pero masaya, no? At kaya sinasabi nga natin, di ba, sa introduction, itong podcast na to is casual lang. Yung usapan, deboto sa kapwa deboto. At Yes. for sure, nakaka-relate talaga yung ating mga kadeboto sa pinag-uusapan natin. At masasabi nila na, alam mo yung sinabi ni Brother Adrian, ni Brother Monsi. Experience ko yan eh. Oo. Diba? Napanghihinaan ako. O kaya minsan, may mga tanong sila na, oo nga, no, tama yung sinabi ni Brother Jacob. Ganun pala dapat gawin. But anyway, bro, kung may di-describe ka sa araw na to, no, na pag-uusap, paano mo, in one word, paano mo i-describe ito na pag-usapan natin? I will describe it as may quorum. Hindi, joke lang. May quorum. Gumawa pa ng sakit ng ulo. I-describe ko po siya as as renewal, siguro. It's renewing. Kasi, buong linggo na lang ako nanonood ng Senate inquiry. I mean, we have all stressors, no? Na-observe natin yung mga bagay sa paligid. So, what we have done today is really a glimpse of hope para sa atin. Kaya alam ko rin naman may mga bit-bit kayo. Tsaka sa mga kapanalig natin na hindi man nila maamin, pero pagod na rin sila. So, it's renewal. It's a renewing experience. And sana, mga kapanalig, kung may chance kayong gawin to sa bahay ninyo, sa pamilya nyo, mag-podcast kayo, tapos kalabanin nyo sila. Kasi okay yun. Yan yung, doon nagkakaroon ng conversation yung family. Yeah. Diba? Yes. Hindi yung let's say, nag-dinner kayo, kwentuhan. Aminin na natin totoo, real talk. Minsan nangyayari talaga, di na sabay-sabay kumakain, kanya-kanya ng gadget pag kumakain. So, yun, tulad yung sabi ni Brother Adrian, podcast kayo sa bahay. share nyo, di ba? Hindi, at saka kaya rin tayo noon na pagkakain, tinatawag tayo nung mga parents natin para magsabay-sabay. Darating kasi yung time na solo ka na lang kakain. Darating at darating yun. Ay, lalalim ng Ako, pinag-uulam mo, bro. Naani na ba hindi. yan, Ako, totoo, Ano itong totoo? episode na to, madidescribe ko kasi to as manatili. Manatili sa kanya. One Kasi word kahit- lang eh. One word. kahit- One word. Manatili. 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 Oo. Okay. One word. Mr. Chair. Hindi kasi kahit pagod ka na, manatili ka lang sa kanya. Kasi ako naman, speaking of Senate, may translation din doon, may salyahan na napanood ko. Ay, oo. Para, okay, anyway. Ganda. Anyway, one word. Hindi napanood mo ba? May salyahan din sila ron. Okay. May salyahan din. So, Buti ko lang nagbiba eh. balik na tayo doon. Balik na. Buti na lang, Walang nagbiba. Hinihintay ko nga eh, wala. Gagamitin ko ng salita. Aray ko. Ganda.
Sa akin naman, one word siguro, commitment. Dahil nga syempre, tayo po ay mga lingkod din ng simbahan. Katulad din ni Brother Adrian, may yung ano niya, yung mga ginagawa niya sa labas, baga sabay-sabay din naman eh. Baga, nagbigay siya ng commitment dito sa simbahan na hindi lang yung oras yung binigay niya. Syempre, sabi nga din niya kanina, pag magbibigay ka ng commitment, lalo sa simbahan, dapat lagi merong puso Yes. para meron kang direksyon at hindi ka naliligaw. Wala mo na, Alan. Ganon siya. Pero nagawa na kaya ni Alan K po. Pero nagawa na kaya ni Brother Adrian, no? Habang nagtuturo siya, nagpo-photograph rin siya sa estudyante. Oo nga sir, no? Nagawa niya. Ang hirap naman nun. Sir, sorry. Bago lang. So yan, nag-shoot ka. Pero ano yung, may porte ka ba? Parang personal. Bukod sa labas. Wala daw, 50 sa labas, lang. Labas simbahan. May ka ba mag-shoot like ano? More on tech po kasi. Kasi ang subject ko rin po sa STI, syempre, pang IT. So, mga IT things, graphics design, photography, live streaming, puro Ako na ganyan din ako IT. Pero soon, Sigas ng ulo. Ayun. pero soon sir, Galing. meron ka may idea, meron ka namang pumapasok sa isip mo na someday sana magkaroon ako ng sarili kong docu o kaya may sarili mag-direct ako ng sarili kong movie, ganun. Nasa plano. Nasa Sir, pag kami kami na po. Deangge, papapayagan Kami na mo po. ba tong mga to? Jay, paano Ito raw po ang mga cast. Apo. Pwede sila? Walang sagot. No? So, well, hindi. Sa SOCOM kasi yun. So, baka sa mga Pag-pray darating na natin panahon. someday, no? Oo. Kung pagkakalob na mahal Jesus Nazareno. Oo naman. Pagkakalob. Why not? Ido-drone shot ko kayo lahat. Yun. Kung kitang mga Drone ano shot. nyo. Kaso yung drone shot sa akin, pag ganun talaga eh. Ay, si Kuya Richard yan. Siguro for me, hope. O, tina daw, nagagalit na yung director. Direct. Sandali lang po. Sarapan ng kwentuhan namin eh. Oo. Nagpag-grab Ba't food ba kasi pa dyan nga kayo? eh. Nandito kami. Nag-grab food. Alis na kayo. Tuloy na namin ito. Iwan na lang namin yung SD card dyan. Kami na bahala. Hope, say hope. Hope. Kasi syempre, di ba, yung pag-asa. Marami na nangyayari sa kapaligiran ngayon. Ang dami ng mga nangyayari. Asa ka pa ba? So ngayon syempre, no, tayo bilang lingkod, bilang volunteer, mission din natin makapagbigay ng pag-asa Amen. sa bawat isa. Amen. So yung mga nangyayari dyan, hayaan mo na sa kanila na yan. Huwag ka na umasa sa kanila. Huwag ka na umasa. Dito, sa Hindi Nazareno, ka may umasa. pag-asa. Sigurado Oo. yan. Guaranteed yan. Na may At talagang- dahil dyan, kung nag-enjoy sila sa usapan natin ngayong Ayan. hapon na ito. Mamaya pa tayo. Mamaya pa. Matagal pa to eh. Si Brother Adrian ang kasama natin. Gusto So, ko- yung Socom pwede nang umuwi. Hindi, Oo, brother, oo. gusto ko Teka na, lang naman. Gusto ko Wala naman sa usapan yan. gusto ko pa sana extend kaya lang Pwede ba? asama na po ng tingin ng ating director Okay. at Opo. sobra Direct. na raw tayo sa Nagpapalit pa nga ng SDO. Ako pa ng SD direct. Oo. Kung alis na kayo. Yung camera, kami na magpapatay niyan. Hindi, Yung kasi SD si card. Brother Adrian, Socom yan eh. Kaya wala tayong Oo. Iwan na lang namin SD card dyan. Kami na Speaking bahala of rito. pagod. Pagod na. Hindi. Sige. So ayan, so kung Ayan. nag-enjoy sila mga brother, yung ating pong mga taga-subaybay Ayan. ngayong hapon, please, may please pa eh, no? Oh, please. Like, Parang awa nyo na. comment, and syempre share nyo po sa inyo Nakikiusap pong mga kami. social Oy, media pero accounts. last episode, tinanong ko si Sir Francis, may 20,000 views din daw nung last episode. Kaya maraming salamat sa mga kadeboto natin na patuloy na tumututok. Di ba? Oo, tsaka ba't ka manonood ng mga nangyayari doon? Dito ko na lang. Kaya Yes, mo sila tama. doon, Nagmamonetization pa sila eh. Oo. Dito na lang. Dito, maliit ang biyaya. Yun! Ang Oo. ganda. Di ba? Maliit ang biyaya. Yari tayo. Hindi Ayan. po, hindi. Natetensyon na po yung director natin. Tipo baby. Opo. Hindi, dahil dyan mga May brother. notes na pong nilalagay. Okay, this has been Kadeboto Podcast, ang bayan ng kwento Wala at mo- pananampalataya. See you on the next vlog. Hey! Okay, joke lang. Okay. Hindi, panguli syempre, pasalamatan natin si Yes, brother. of thank you course. po. oh. Thank you Sa po. pagbibigay Maraming ng time salamat. sa atin, Oo. sabi nga natin, totoo naman, napaka-busy ni Brother Adrian. Pero nakasingit tayo ng oras. Pero nalimutan ko tanong kanina, sinagot niya na pala eh. Taken na po pala si Brother taken. Ed. Pasensya na po kayo. Pasensya. Sorry. Tinatapos ko na po yung pila. Opo. Sorry. Brother, thank you po sa Opo, time. Thank you, Brother Adrian. Salamat po. At sana po, Sobrang yan. wag po kayong magsasawang tumulong sa HDN Affairs. Oh, yun naman. Opo, Okay, lalo na po magsasawa sa Socom. pagmumukha po namin. Oo naman. Oo naman! San Monsi! Oo naman. Ayun, this has been Kadeboto Podcast kung saan kwentuhan ay tungkol sa buhay at pananampalataya. This is your host, Jacob. At ako naman si Brother
RJ. See you on the next episode. At muli ako po si Brother Monsi. Maraming salamat po sa inyo. Viva Pong Jesus Nazareno! Viva! See you po!